ilusyon ng pagsamba sa mga bathala. Srimad Bhagavatam 2.3.7. Paliwanag. May iba't ibang paraan ng pagsamba para sa iba't ibang tao na nagnanais magtagumpay sa partikular na mga bagay. Ang nakagapos na kaluluwa na nabubuhay sa saklaw ng material na mundo ay hindi maaring maging dalubhasa sa bawat uri ng material na kasiyahan. Ngunit maaari siyang magkaroon ng malaking impluwensya sa isang partikular na bagay sa pamamagitan ng pagsamba sa isang partikular na bathala. Gaya ng nabanggit sa itaas, si Ravana ay naging napakalakas na tao sa pamamagitan ng pagsamba kay Panginoong Shiva. At dahil siya ay nag-aalay ng mga pinutol na ulo upang mapalugod si Panginoong Shiva, dahil sa biyaya ni Panginoong Shiva, naging napakalakas niya, kaya't natakot sa kanya ang lahat ng mga bathala, hanggang sa hamunin niya ang kataas-taasang personalidad ng Diyos, si Sri Ramachandra, at sa gayon ay napahamak ang kanyang sarili. Sa madaling salita, ang lahat ng taong naghahangad makamit ang ilan o lahat ng material na bagay na nagbibigay kasiyahan o mga lubhang materialistiko ay sa kabuuan ay hindi gaanong matalino, gaya ng pinagtibay sa Bhagavad Gita 7.20. Sinasabi roon na yaong mga nawala ng wastong pag-iisip o yaong ang talino ay nahila palayo ng mapanlinlang na enerhiya ng maya, ilusyon, ay nagsisikap na kabnit ang iba't ibang uri ng material na kasiyahan sa buhay. Sa pamamagitan ng pagpapalugod sa iba't ibang Diyos o sa pamamagitan ng pag-unlad ng material na sibilisasyon sa ilalim ng pangalang siyentipikong pag-unlad. Ang tunay na suliranin ng buhay sa material na mundo ay ang paglutas sa usapin ng kapanganakan, kamatayan, katandaan at karamdaman. Walang sino man ang nais baguhin ang kanyang likas na karapatan sa buhay. Walang nais mamatay, walang nais tumanda o maging inutil, at walang nais magkasakit. Ngunit ang mga problemang ito ay hindi nalulutas ni sa biyaya ng alinmang Diyos, alinmang bathala, sa tinatawag na pag-undad ng material na agham. Sa Bhagavad Gita at gayon din sa Srimad Bhagavatam, ang ganitong mga taong kulang sa talino ay inilalarawan bilang salat sa wastong pag-iisip. Sinabi ni Sukadeva Goswami na sa 8,400,000 uri ng mga nilalang na may buhay, ang anyong tao ay bihira at napakahalaga. At sa mga bihirang taong ito, yaong may kamalayan sa mga suliraning material ay lalo pang bihira, at higit pang bihira ang mga may kamalayan sa halaga ng Srimad Bhagavatam na naglalaman ng mga mensahe ng Panginoon at ng kanyang dalisay na mga deboto. Ang kamatayan ay tiyak para sa lahat, matalino man o mangmang. Ngunit si Maharaj Pariksit ay tinawag na Goswami na manisi o taong may maunlad na pag-iisip, sapagkat sa oras ng kamatayan ay iniwan niya ang lahat ng material na kasiyahan at lubos na sumuko sa mga
malalotos na paa ng Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig sa kanyang mga mensahe mula sa tamang tao, si Sukadev Goswami. Ngunit ang paghahangad sa material na kasiyahan ng mga nagsusumikap kinokondena. Ang ganitong mga hangarin ay tulad ng pagkalasing ng isang nadugmok sa lipunan ng tao. Dapat sikapin ng mga matatalinong tao na iwasan ang mga hangaring ito at sa halip ay hanapin ang walang hanggang buhay sa pamamagitan ng pagbabalik sa tahanan, pabalik sa Diyos. Haribol.